Basahin mo pareho yun, walang West Philippine Sea. Hindi nakarehistro. Ang nakarehistro lang is South China South Sea. China Sea. Ngayon, bakit ko po pinipilit na gamitin yung salitang West Philippine? Para lang ipaliwanag na marami pong hindi nagkakaintindihan dito. Katamang-tama sa sinasabi ko doon sa executive director, kailangan po niyong palaganapin na turuan. Kasi po tinatawanan tayo. Halimbawa, ginugel nung halimbawa, ano ba yung pinag-aawayan ng mga Pilipino tsaka na ginugel niya? Hinahanap niya sa yung West Philippine. Hindi niya makikita. Sana maintindihan nila. Ito naman Commodore, anong pangalan ng Commodore na yan? Tariela. Abay, gumawa ka. Hindi man lang niya kasi inintindi yung pinagmulan ng pangyayaring ito eh. Wala po akong, kung gusto po, sige po, yakapin natin ang West Philippines kung gusto. Pero kahit wala po yun. Kahit walang pangalan. Kahit walang pangalan, atin po yun. Yun po ilalaban natin. At huwag kayong papayag na yun po'y kunin sa atin. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi, sama-sama tayo, babago mo. Arabating milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitan. Tayo po'y nagbabaliko dito sa ating munting bahay reaction video sa Danagan Balita News Update. At sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo. Pindutin ang notification bell. At of course, like, comment at i-share ang video ito. Babatiin muna natin si Mami Rose and Daddy Berting dyan sa Cebu City. Tobias family, Boss Toby, magandang buhay sa inyong lahat. At sa ating mga team replay, madsalam at mga regular viewers, avid viewers, madsalam ho sa inyong panonood at suporta, lalo na ho yung ating mga moderators dito ho sa ating munting bahay. At hindi na ho tayo magtatagal pa mga kabitaan dahil pag-usapan muna natin itong tinatawag ho na West Philippine Sea. Meron ba talagang West Philippine Sea sa ating bansa mga kabalitaan? At itong Commodore mga kabitaan ay nakatikim ho ng pitik sa tenga. Piniktan sa tenga itong si Commodore. Anong pangalan ng Commodore na yan? Kayo na pong kumilala sa kanya. Dahil walang kaalam-alam kung ano nga ba at saan nagmula nang galing ang tinatawag na West Philippine Sea. At ang daming basher pa nito ni Congressman Marcoleta mga kabalitaan. Siguro malamang wala ho silang kaalam-alam ho dito. Kaya yung mga bashers na aastang medyo may alam ho sa usaping West Philippine Sea ay talagang walang pakundangang pangbabash ni Congressman Marcoleta. Tignan natin kung tama po ba yung mga bashers at tama po ba itong si Commodore na kung saan ay walang kaalam-alam sa West Philippine Sea. Eto, hindi tayo magtatagal at panoorin na muna natin itong naging pahayag at pagpapaliwanag ni Congressman Rodante Marcoleta, ang darating ho na senador sa 2025 at malamang magiging isa sa senator judge sa impeachment ni Sara Duterte. Heto na po, panoorin ho natin ito. Kasi kung hindi po natin naipaliwanag na mabuti yan, hindi po talaga, hindi po tayo makakagraduate. Talagang mamamali, maaring mahalin lang, maaring mailigaw ang ating mga kababayan. Kasi komplikado po talaga. Very complex ang issue surrounding the South China Sea. Yes. Yun ang pagkakasabi ko. Isa pong halimbawa, sabi ko, yung palagi natin ginagamit na salita na West Philippine Sea. Wala pong West Philippine Sea, sabi ko. Ang buong akala naman nung nakarinig, aba, ito na bang si Marcoleta? Na para walang tayong teritoryo. Aba, maka-China pala ito. Ngayon, napatunayan ko ngayon, Nelson, yung sinasabi ko, na talagang hindi naiintindihan ng maraming bagay. Kaya tayo nagkakagulo. Kasi yung pagkakasabi ko lang ng West Philippine Sea na sinabi ko na walang technically, there is no such thing as West Philippine Sea. Yung wording, yung termino. Walang termino yun. Kung maalala mo, hindi ko na alam kung anong date ito eh. Dumating dito,
yung dating Secretary of State, Hillary Clinton. Aha. Di ba? Panahon ni Obama ito yata eh. Siya ang nagsabi. Siya ang unang nagsabi ng West Philippine Sea. Nagpapasikat yun eh. Sa katotohanan lang, yung kapag dinrowing mo yung West Philippine Sea, Nelson, ito yung kabuuan ng maraming bagay, no? Meron tayong, ang hirap kasi meron tayong baseline eh. Yung kabuuan ng ating bansa, guhitan mo yan paikot. Yung guhit mo na yan, yun ang baseline. May kasamang dagat yun. Yung nasa loob ng ginuhitan mo, yun ang internal sea. Okay. Aha. Internal sea. Mula doon sa geographic archipelagic baseline, 12 miles territorial sea. Okay. Okay? Mula doon sa territorial sea, another 12 miles. Okay? Ito yung ating continental shelf. Okay? Pagkatapos, another 24 miles away from the baseline, or 200 nautical miles, pag kinuwenta mo, exclusive economic zone. Itong tatlong bahagi na ito, ito yung ating maritime rights. Ito yung sinaklaw nila, ito yung West Philippine Sea, sabi niya. Yung lahat. So, alam mo, kahit na hindi mo pa sabihin West Philippine, atin talaga yun. Iyan po ay nakasulat sa mga treaty na ating pong pinirmahan, kung tawagin ay UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. So meron tayong 12 miles territorial sea, meron tayong 12 continental shelf, exclusive economic zone. Atin yun. Malawak. Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po ninyo, atin po lahat yun. Kahit ano pong mangyari, hanggang sa huling patak ng ating dugo, ilalaban po natin yan. Ang sinabi ko lamang po, nung pinangalanan po yun ng West Philippine Sea, tayo lang pong gumawa nun eh. Halimbawa ikaw, Nelson, para ganap na maintindihan, alam ko naman, may lupa ka dyan sa tinatamnan mo di ba? Meron po. Dahil sa kagustuhan mo na, siguro, gusto mong i-dramatize, ikaw talaga may-ari niyan. Para alam ng tao. Oo, alam ng tao. Merong street ditong papunta dyan. Merong Major Street eh. Aha. Ang pangalan halimbawa ng street, Sobarjaga Street. Barjaga Street. Oo. May papasok sa akin. May papasok sa'yo ngayon. Naglagay ka ngayon. Kinita lang. Skinita lang na maliit. Dahil gusto mong i-dramatize. Papunta dyan, pag-aari mo talaga yan. May titulo ka talaga. Pero nilagyan mo ng ano. Ikaw lang naglagay. Ako lang. Hindi mo pinadaan sa barangay. Ikaw lang nilagay mo ngayon, Lubao Street. Kung mo hindi dumaan sa ordinansa, o kaya hindi kinilala ng munisipyo, pag ginugel mo yun, kaya Waze, hindi kikilalanin yun. Di ba? Wala talaga. Hindi makikita ng Waze Ang ibig ko sabihin, hindi naman po malaking bagay na lagyan pa natin ng, kasi gumawa ng executive order si Pinoy, exclusive, ayun nga, yung sinabi niya na West Philippine Sea. Administrative Order number 29. Administrative. September 5, 2012. Tayo lang yun eh. Nagkaroon siya ng idea kay Hillary Clinton. Okay. Ngayon, bakit ko po sinabi na wala pong West Philippine Sea? Ang batayan po natin yan, dalawa lang eh. Meron pong tinatawag na International Hydrographic Organization, IHO. At meron din parang Oceanography of Seas, parang ganyan. Dalawang palistahan. Kumbaga, parang encyclopedia yan. Okay. Basahin mo pareho yun. Walang West Philippine Sea. Hindi nakarehistro. Ang nakarehistro lang is South China Sea. Ngayon, bakit ko po pinipilit na gamitin yung salitang West Philippine? Para lang ipaliwanag na marami pong hindi nagkakaintindihan dito. Katamang-tama sa sinasabi ko doon sa executive, kailangan po niyong palaganapin na turuan. Kasi po tinatawanan tayo. Halimbawa, ginugel nung halimbawa, ano ba pinag-aawayan ng mga Pilipino tsaka na ginugel niya? Hinahanap niya sa yung West Philippine. Hindi niya makikita eh. South China Sea, sino pinagtatawanan? Tayo. Hindi na po natin kailangang pangalanan. Atin po talaga, uulitin ko po yun. Kahit na po hindi natin pangalanan, atin po talaga yan. At huwag nating isusurrender yan. Huwag po niyo sasabihin na ako'y traitor.
Nilagyan lang po natin ang pangalan. Sinasabi ko, hindi na po kailangan sapagkat wala po, hindi kinikilala. Dapat pinarehistro natin doon sa mga international organization na silang gumagawa ng mga pangalan ng karagatan. May coordinates yan. Kaya pag hinanap nila, titingnan ng coordinate, yun pala. Wala nga eh. Sino pagtatawanan tayo? Inililis ko lang na tayo pagtawanan ng ibang bansa sapagkat pinilit natin gano'n. Atin na yun eh. Sana maintindihan nila. Ito naman Commodore, anong pangalan ng Commodore na yan? Tariela. May gumawa ka, hindi man lang niya kasi inintindi yung pinagmulan ng pangyayaring ito eh. Wala po kung gusto po, sige po, yakapin natin ang West Philippines yung gusto. Pero kahit wala po yun. Kahit walang pangalan. Kahit walang pangalan, atin po yun. Yun po ilalaban natin at huwag kayong papayag na yun po'y kunin sa atin. Iyon ang malinaw. Ayan po, isakripisyo po natin ang lahat ng buhay natin sapagat atin yan. Huwag na po nating pagtalunan. Talagang wala kayong makikita ang West Philippine Sea. Sa pangalan. Ito naman kasi nagpalala nito, etong Tariela na ito, Commodore pa naman ng Philippine Coast Guard ba ito? Coast Guard, Ikaw halimbawa, igagamitin kitang halimbawa, ikaw ang gumawa ng dictionary. Ano ba yung mga dictionary? Merong Webster. Ano pa? Merriam-Webster. Meron pang mga thesaurus. Oxford. Halimbawa, gumawa ka ng, pinilit mong dagdagan yun nang wala kang pakundangan sa mga institusyon na dapat bago ka maglagay ng isang salita doon, ikonekta mo sa kanila dahil hindi kikilalanin eh. O na halimbawa, dinagdagan mo doon sa letter T. Tariela ka mo. Tapos nilagyan mo ang definition. Tariela refers to, halimbawa, a person who makes hasty conclusion without verifying the facts. Okay. Hindi ba descriptive? Isang taong mabilis gumawa ng Desisyon. ng desisyon. Nang hindi mo niya pinag-isip kung ano yung pinagmulan ng pangyayari. Ibig sabihin, Nagsalita na lang kagad. magsasalita ka na lang ng mabilis. Hindi kikilalanin yung ginawa mo sapagkat kinakomunekta ka sa gumagawa ng dictionary. Yan ang ibig ko sabihin. So mga kababayan, sana po maintindihan nyo. Yan pong nagbabasa sa akin, hindi po ako nagagalit sa inyo. Ang nangyari po, napatunayan ko lang, sa dami po ninyo nagbabasa sa akin, napatunayan ko lang, talaga pong malaki po ang sigalot dito, komplikado po ito. Ang isa pa pong hindi nyo naintindihan. Halimbawa, Nelson, meron pa ba tayong oras? Meron pa. Yung kabuuan itong kwadradong ito. Yan kunwari yung ito kunwari yung totality ng ating karagatan. Yung sinasabi kong territorial sea, continental shelf, at saka yung exclusive economic zone. Yan na yan. Yan ang kabuuan. Kunwari yan na yan para maintindihan lang tao. Sa gitna niyan, nandyan ang Scarborough Shoal. Totoo naman na yung Scarborough Shoal is 120 nautical miles from Zambales. Sakop ng ating sakop ng ating exclusive economic zone. Okay. Nasa gitna niyan. So atin yun. Hindi, teka muna. Paano sasabihin, sinong nako-occupy? Sa ngayon. Sa ngayon? China yan. China. Payata. Hindi mo alam. Sinakop, atin dapat yun eh. Yun nga. Huwag natin pagtalunan kung sino may kasalanan. Nakuha ng China. Sila ngayon ang nandyan. Ito po mga kababayan, kaya po gusto ko sabihin sa inyo yung komplikasyon dito. Yun pong Scarborough Shoal, isa pong isla. Tandaan mo, isla. Isla. Okay. Kapag ka-isla po sa Public International Law, entitled siya sa territorial sea. Yun ang problema. Okay. Sa Makatid, imagine po nyo na sa gitna niyang West Philippine Sea na yan, na sinisimbolize ng kwadrado na yan. Nandyan po yan. Sa gitna. Sa paligid po ng Scarborough Shoal na nandyan sa gitna, meron siyang territorial sea 12 miles from its baseline. Kukuha siya ng 12 miles. ng dagat. Ano pa? Ngayon, kapag yung mga barko niya, nilagay niya doon sa territorial sea niya, Doon sa paligid. sasabihin natin, kinukuha niya yung Nag-o-over. Party yan ng nag-overlap eh. Overlapping. Di ba? Hanggat hindi natin nauunawaan kung anong ibig sabihin Kung bakit ng territory at maritime rights. Yung territorial sea, continental shelf, at saka exclusive economic zone, maritime rights yun. Walang titulo yun. Maritime rights.
Yung territory po, ito yung kalupaan. Yun pong exclusive economic zone, hindi po territory yun. Under public international law. So, pag sino po yung may-ari, kung sino po yung naka-occupy sa isang isla, siya po yung may-ari. At siya Ito pa yung dapat maintindihan. Ang pagkakaiba sa ating domestic law, sa ating po domestic law, ikaw ang may-ari ng lupa. may titulo ka. Si Jenso, may titulo ka, ikaw may-ari. ikaw may-ari. Si Jenso Barjaga ang magsasaka. Umoko pa. Hindi, binigyan mo ng karapatan. Tenant mo eh. So, ang may possession, si Jenso Barjaga. Siya. Pero Wala. ako pa rin may-ari. Ikaw may-ari, pero wala kang karapatan tanggalin mo sa kanya doon kasi possession ng sa kanya. Hindi basta-basta, pinoprotection na ng batas natin. Ikokorte Sa mo domestic law natin, possession is one, ownership is another. Pero kahit ikaw may-ari, hindi mo siya pwedeng paalisin. Ganun basta-basta. Oo, okay. Sa dagat, Sa international mga law, bansa, kung sinong occupant, dun sa siyang lupa, may-ari. Sa lupa. Siyang may-ari. Siya may-ari, ganun yun. O sino may-ari ngayon? China. Meron siyang 12 miles palibot doon sa isla na yon. Na nag-o-overlap sa atin. Nag-o-overlap sa ating exclusive, sa ating sinasabing West Philippine Sea. Kaya tayo nagbabanggaan. O ngayon, sinasabi niya, bakit nakaimpila na yung mga teritorya? Siya yung may enjoyment ng territorial sea, ng Scarborough Shoal, dahil siya na yun eh. So dapat, paalisin muna natin sila doon. O, sino magpapaalis sa kanya doon? Yun. Walang world court na mag-adjudicate niyan. Nga. Tingnan mo yung kaso natin, maritime rights lang. Hindi pinag-uusapan ng teritoryo. Ngayon, sabi nila, natalo sila. Natalo sila. Sa maritime rights law pero sinabi ba ng tribunal, oy China, umalis ka sa Scarborough Shoal. Wala doon eh. Pag-aari ng Pilipinas, hindi? Wala. Tama. Magbabalik pa po ang mainit pa sa ganang mamaya. Ayun mga kabitaan, klarong-klaro ho yung pagpapaliwanag ni Congressman Marcoleta patungkol ho sa sinasabi niyang walang West Philippine Sea o hindi pinagmamay-ari ng Pilipinas ang katang-isip na West Philippine Sea, mga kabalitaan. So sino po habang kukontra ho dito? Mas may alam ho itong si Congressman Marcoleta kaysa sa atin, kaysa sa mga bashers, mga kabalitaan. Bago ho kayo mag-bash kay Marcoleta, isip-isipin nyo muna na kayo ay may may kaalaman rather. May kinalaman sa paggawa pala ng West Philippine Sea. So, klaro na yung pinag-aawayan ho ay yung maritime rights lamang, hindi teritoryo ng Pilipinas. Nakakahiya po talaga naman. Kung isi-search mo, wala talagang West Philippine Sea. Andun yung South China Sea, meron. Pero maritime rights ho ang pinag-aawayan, pinag-aagawan ho dito, hindi ho yung territorial na sinasabi ninyong West Philippine Sea, mga kabalitaan. Tingnan mo yung Commodore ngayon, nakatikim kay Congressman Marcoleta, mga kabalitaan. So, Commodore pa naman daw, ba't walang kaalam-alam sa pinag-aawayang maritime rights, mga kabalitaan? Yeah. Listen up now, truth must play. Taxpayers' money they give away, but whose hands hold the strings today? They call it aid, they call it care, but the speaker's game is far from fair. 7 million for loyalty shown, but it's not his money, it's not his own. Congressmen line up, they bow and they grin, trading their honor just to cash in. 2 sorties later, 42 million's the score. Public funds turn to political gain. We say no, no, no to the 777 crotch scheme. Taxpayers go, it ain't your heaven. This is our money, not your parade. Justice will rise, your power will fade.
Alright, so dito tayo nagtapos mga kabitan. Matsalam ho sa inyong panonood. Luzon, Visayas at Mindanao. Mga Pilipino sa lupalop ng ating mundo. Mabuhay ho tayong lahat. Salamat ho sa 45,913 subscribers. Salamat sa suporta. Sana dumami pa ho tayo at bago dumating yung halalan, sana makahakot na ho tayo ng 50,000 subscribers at 100,000 subscribers bago matapos ang taong 2025. At sa lahat ng mga team replay, mga regular viewers at avid viewers talaga, yung mga loyalista ho nating mga subscribers. At of course, ang ating mga moderators. Salam ho sa inyong lahat. Mabuhay ho tayo, tuloy-tuloy lamang ho tayo sa paghahatid ng mga komprehensibo, katotohanan ng mga impormasyon, balitaan, dito lamang ho sa ating munting bahay. Reaction video ng Danagan Balita News Update. Kaya ako po'y magpapaalam ho sa inyong lahat. Salam, to God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.